Anyway, ito pa, pakinggan natin. Isa pang balita. Napakaraming balita ngayong araw to. Exclusive, mga kapuso. Nasa Stockholm, Sweden, si dating Congressman Zaldico noong January 15. Base sa petisyong inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema. Hiling niya sa Korte, temporary restraining order para hindi maipatupad ng ombudsman ang resolusyong kasuhan siya. Nakatutok si Joseph Moro. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Nacka sa Stockholm sa bansang Sweden. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 na notary public na si Beatrice Gustafsson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafsson na personal na humarap sa kanya si Ko. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Ipinabawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Zaldico ang mga kasong inihain laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Pirmado ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Kung ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, may karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit dahil na naghain daw ang Ombudsman ng order to submit counter affidavit sa pinakahuling address ni Ko at wala siya doon. Hindi raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses nitong pagsulat. Minadali din daw ng Ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng Ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirerekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na Beneficial ha, beneficial. So ibig sabihin, ewan ko beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabwatan o conspiracy. Hindi rin daw tumakas. Pero merong ebidensya, meron siyang pakinabang doon sa SunWest, di ba? Oy, naku, para naman tayo naglolokohan ito. Alam mo, eto una, dito ako natatawa kasi dito meron na notaryo na nasa Swiss daw, nasa stock, tama ba? Exclusive, mga kapuso. Sa petisyong inihain ang resolusyong Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain nasa Sweden. Sorry, not Swiss, Sweden. Nasa Sweden daw si Zaldico. So kung nasa Sweden si Zaldico, ibig sabihin po nun, mali yung sinasabi yung paulit-ulit na sinasabi ni John Vic Remulla ba yun? O, sorry, I think it's the other Remulla. Yung dalawa kasi yan yung si, ano man tawag dito? Si Bendalo. Bendalo Brothers. Kailan yung si Bendalo Brothers?
Oh, si Remulla at saka si Remulla. Kaya nga brothers, si John Vic at saka si Boying. Si Bendalo brothers, sinasabi daw nila na nandoon sa Portuguese daw itong si Zaldico. Tangina, mas naunahan pa kayo ng GMA. Hindi isipin nyo, mas naunahan pa sila ng GMA na malaman kung asaan. Kaya nga exclusive ito Unless, alam nyo na, niloloko nyo lang kami at hindi nyo mahuli-huli, di ba? Pero kaya exclusive ito dahil, ibig sabihin nun, nalaman ng GMA na sila lang. Kaya nga lang sila lang ang nagbabalita dahil sila lang ang nakaalam kung asan si Zaldico. Buti pa yung walang confidential funds. Nakakaalam kayo. Ang laki-laki sigurado ng... Uy, ano yun? Multo. Marcos, ikaw ba yan? Nagparamdam ka na? Hindi, totoo naman di ba? Ang laki-laki ng confidential funds ng administrasyon Hindi nyo makita si Zaldico? Ito, nakita na. Ay, nakay ng weteng. May ibig sabihin yan. Di ba? May ibig sabihin niya, mga kababayan. Hindi kaya. Ay! Ako po, wag kang ganyan, banat ba? Hindi maganda yan. Hindi kaya. Hindi kaya merong nakikinabang? Gago! At kaya hindi nyo mahuli-huli yan? May pagpapala ang Bendalo brothers. Hindi natin alam Ako'y nagtatanong lang. Hindi ho ito factual. This is an inquiry. Wala ba kayong blessings? Kaya hindi nyo mahanap-hanap si Zaldico? Bendalo brothers? Gago! Grabe naman yan. Grabe naman yan. Nakakaano naman yung mga ganyang birada ninyong mga Bendalo brothers kayo. Nakakaloko na kayo Nakakaloko na. Sana naman maayos nyo yung ganyan ninyo, mga Bendalo. Kasi alam mo, ito talaga napaka-importante na maintindihan ho natin na wow, this is something that we have to, kasi pagka kakampi ninyo, napakatagal. Di ba? Pero pagkakalaban ninyo, ang bilis nyo talaga magawa ng paraan. Bakit ganun? Na maikulong. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.